ginawa ninyo? Pwede niyong pigilan yung mga pulis nyo eh. Anong ginawa ninyo ng mga ibang kapulisan dito? Ha? Tinanggal nyo ang kanilang constitutional right. Lahat tayo meron yan, Colonel Garma. Tama ba ako? Can I explain, Mr. Chair? Kasi What are you going to explain for? You are asking, kanina po nagtanong din po si Hindi, tinatanong kita, Congressman. tama ba na na-violate ang kanilang Yeah. constitutional right? Yes, Mr. Chair. Okay, yun lang. Ang gusto kong sagot mo. Mr. Chair, salamat. Thank you, Congressman Abante. The next to interpolate. Pakiulit nga po, Ms. Lopez, ang ginawa ni Colonel Garma doon sa inyong bahay, noong lamay. Ana siya nga, pag-agi niya sa buha nga, nganong gibilaran maninin niyo? Mo to nga, wa man di ko kilanagan mga tao. Ni ana dayon ni ana siya nga, bakit isa lang patay dito? Marami ni sila. Mora to, Your Honor. Okay. Naintindihan ko naman, no, ang iba, ang Tagalog, no. So, Colonel Garma, iyo bang tinatanggap yung sabi ni Raquel Lopez tungkol sa insidenteng yan? O hindi mo maalala? Mr. Chair, hindi ko talaga style magsabi ng ganun. Kaya it's not part of my vocabulary. Kaya wala akong maalalang may sinabi po ako. Definitely. Kasi pag ganyan mga nakaburol, I am more focused sa sugal. At nagsinasabi ko, ipagdasal ang namatay. Pero yung sinasabi po niya, wala akong maalala because it's not my style when I go around at may patay po. Colonel Garma, palagi mo nababanggit yung imbis na magsugal kayo, magdasal. Opo, Mr. Chair. Relihiyosong tao ka pala. I pray, Mr. Chair, yes. I'm not saying that you're not praying. Sinasabi mo na, the thing is, dito naman sa ating, sa Pilipinas halos lahat ng namamatayan may sugal eh. Alam niyo kung ba't may sugal? Alam niyo kung ba't may sugal? Alam niyo ba kung bakit may sugal pag namamatayan? Alam niyo ba kung bakit? Dalawa po ang reason. Anong reason? Pagkakaalam ko po, para gising po yung magbantay and or para po may fundraising. Yun ang Yan. pagkakaintindi ko po. Aside from The thing is, ang alam ko dyan, ako, bilang congressman, nagpapatay po ako eh. Ano? Halos lahat, 90% ng mga namamatayan, nagusugal sapagkat doon, sa mahihirap sa mahiyaman wala eh. Bakit po? Sapagkat doon lamang sila kumikita para mapalibing nila yung kanilang patay. Tama, Your Honor. Oh, see? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Oo. Ngayon, ako, nagdadasal din ako eh. Pero, palagay nyo kaya yung kanyang pagdadasal, ibibigay nyo yung pera para ipalibing yung tao? Hindi naman eh. Ibig sabihin yan, sinasabi nyo, huwag kayong magsugal, nagsasalita na kayo doon. Sinasabihan nyo yung mga tao. Tama ba ako mali? Sinasabihan nyo, huwag na kayong magsugal, magdasal lang kayo. Sinasabihan nyo yung mga tao. Tama ba ako? Hindi. Sinasabihan nyo. Mr. Chair, there's nothing wrong kung magsabi ko Well, na hindi- lang. Kasi sir, Sabing there's something wrong. Tanay lang. okay po. Hindi ko sinasabing there's something wrong. Ang tanong ko ito. Therefore, nagsasalita kayo doon sa lamay at sinasabi nyo sa mga nagsusugal, o wag na kayong magsugal, magdasal na lang kayo. Tama ba ako? Hindi. Yes po, Mr. Yung pala Chair. naman ibig sabihin, nabanggit nyo rin doon. Yung sinasabi ni Raquel, palagay nyo kaya itong si Raquel Lopez ang isinungaling para sabihin sa inyo ngayon yan. Nag-travel pa ho yan galing Cebu. Iniwan ang kanyang pamilya. Namasahe po papunta dito. Oh, para lamang humarap sa inyo. Oh, natatakot nga sinabi nga nila, si Baby Rosales, sinabi si Raquel Lopez, nung kayo nag-appear doon nagpulasan ng mga tao Tama ba ako? Nag-alisan yung mga tao. Ibig sabihin, yung iyo lamang presence, natatakot na yung mga tao. Yan sinabi nila Dalawa yan nagsasabi, na ang sabi,
kapag ikaw napupunta sa patay, nagpupulasan ang mga tao sapagkat natatakot sa iyo. Yun ang ibig sabihin nun eh. Ano ba namang sabihin mo na totoo yung nangyari niyan eh, sapagkat ikaw naman ang chief of police, ikaw ang direktor. O, alam mo ang nangyayari. Colonel Garma, nais lang natin ditong makita yung katotohanan at malaman natin kung sino talagang dapat na responsible dito. Namatay itong mga to eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, umiiyak ka dito sapagkat may iwanan mo yung anak mo, buhay yung anak mo eh. Ito patay itong mga to eh. Oh, tinan nyo ha, meron ako natanggap na sulat dito. Urgent motion to allow Rowena Garma to undergo medical check-up. Ito nakalagay. Ano ang isang sinabi dito? Movement's request is premised on her basic human right to health and her constitutional right to life. Naniniwala ba kayo na meron din silang constitutional right to life? Miss Colonel Garma, naniniwala ba kayo ron? Yes, Mr. Chair. Napatay yung kanilang kamag-anak eh. Napatay yung kanilang kamag-anak, na-violate ang kanilang constitutional right. Tama o ba mali? Yes, Mr. Chair. O yun pala naman eh, tinatanggap mo na na-violate ang kanilang constitutional right. So, Mr. Chair, yan o. Dito, binasa ko dito ang iyong karapatan. At nais nyo na i-approve namin itong sulat na ito sapagkat meron kayong karapatan as provided for by the Constitution at yung aming yung ating Constitution. Gayon din sila. Meron din karapatan itong mga taon to. Anong ginawa ninyo? Pwede niyong pigilan yung mga pulis nyo eh. Anong ginawa ninyo ng mga ibang kapulisan dito? Tinanggal nyo ang kanilang constitutional right. Lahat tayo meron yan, Colonel Garma. Tama ba ako? Can I explain, Mr. Chair? Kasi What are you going to explain for? you are asking, kanina po, nagtanong din po si... Hindi, tinatanong kita, Congressman. tama ba na na-violate ang kanilang Yeah. constitutional right? Yes, Mr. Chair. Okay, yun lang. Ang gusto kong sagot mo. Mr. Chair, salamat. Thank you, Congressman Abante. The next to interpolate The question kasi po is... Ang You can pinag-uusapan explain. natin, Sugal, Colonel Garma. generally, Mr. Chair, yes, ayoko po. Ay, nako. Generally. Okay, yun lang. Yes, okay. Sa tanan biktima, katong panahon nga ako Tagalog, City in Tagalog. Speak to Bisaya them. kasi kasabot sila Bisaya, sir. Katong tanang biktima, wala na ako control tanan na akong tao. Yes, it is true, I am the city director. But lahat ng station commander are also tasked to implement the war on drugs. Merong mga station commander in charge. Now, pangutanan ninyo, ang sa ako gibuhat as city director. During that time, tanan sila, ginahatagan na mong seminar, ginatudluan na ako. Kapag abot na ako sa Cebu City, talaga wala good sila kabalo. Unsa ang pagbuhat, unsa buhaton. That is why, pag nainahitabo sa inyo at it appears na mga pulis na ako ang involved, ginatas ang NBI to take cognizance so that kung sakali man ang resulta ng investigasyon is not favorable sa inyo, at least sasabihin ninyo, the investigation is fair. So the crime scene is always open for the NBI to take cognizance. And nandun po palagi yung aming crime lab, which is a separate unit, which is not under my supervision and control po, to take cognizance sa crime scene. Yun po yung nangyari po sa Cebu. And I am very sorry in behalf of my men na nagkamali sa inyo. I'm very sorry. But I cannot control all of them. Lahat sila trained police officer. Alam nilang rules of engagement. But alam mo, once you are in the ground, you will always use your discretion. Hindi mo yan talaga, instinct yan ng tao, discretion. At nakita ko rin naman na ginamit na nagkakamali. Inaamin ko may nagkakamali. Pero pinagbibigyan ko kung saan nyo gusto
mag-file ng case, pinagbibigyan ko, hinahayaan ko. At lahat po yan na-process ang crime scene. Which is not under my control ang crime scene. Separate unit mo humahawak niyan. Then I am sorry to all victims kung hindi ko na-investigahan isa-isa yung case nyo. Okay, salamat, Colonel Garma. Mr. Chair, So, Mr. Chair. yes, I want, Congressman Abante. I want to appreciate Colonel Garma for apologizing, no? But I just would like to correct her because she said a moment ago that she believes in the constitutional right of these victims. Now she is saying that they know the rules of engagement. What rules of engagement are you talking about here? The fact is this, Colonel Garma. Your men, and that includes you, violated the constitutional rights of these people. Now, that is not the rules of engagement of the Philippine National Police. If that would be the rule of engagement, then this committee will amend and look at the rules of engagement because that is wrong. The rules of engagement of the police must abide with the constitutional right of every victim. Yun lang, Mr. Chair. Okay, salamat, Congressman Abante. So tapos na po yung ating pagtatanong. Para updated sa susunod na balita, mag-subscribe and click the notification bell. Huwag kalimutang i-like and share ang video. Maraming salamat sa suporta.